Oo, magandang umaga po sa inyo, Yorme. Si Angela Hi, Lagunsad po ito. Angel. Opo, salamat. Good morning, Manong Ted. Good morning at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyo. Mayor, hingi po kami ng update po sa naging lagay po ng ating mga kapatid dyan sa Manila. Dulot na nga po ng hagupit ng Super Typhoon Uwan. Una po ay so far, salamat sa Diyos. Wala pong casualty since yesterday at 12 p.m. But we have about 3,700 plus families and 10,000 plus individuals in different evacuation area, and most of these are in the Bayside area. Yung aming mga creekside naman, may mga pangilan kami na evacuation area, pero talagang tinamaan kaming grabe yung pag-apaw ng tubig sa dagat pumasok sa lupa. Lalo na kagabi, mga bandang alas 12:30 ng madaling araw. Okay, dun po sa ating pagpapalikas sa ating mga kapatid po na apektado po yung kanilang lugar, which area po yon at nagkaroon po ba tayo ng mga problema sa pagpapalikas sa kanila, Mayor? Ito yung Baseco, District 3 Parola, District 1 Parola, Happyland 105, 101. Ito ang Bay Area natin na nasa mga evacuation area nearby. Well, nung mga mananghali kahapon, marami nang nakinig na tao based on experience, no? Alas 12 pa lang naman ang hali, may nilikas na kami sa Paseco and some portion of Parola, the other side of the river. Then as we progress with time, patuloy yung pagulan, mga gabi, dumami na ng gusto yung ating mga evacuees. But nung alas 12, we really need to fetch a lot of people na ayaw umalis nung umpisa, but we really tried our best to get them ASAP. True enough, umabot hanggang binti yung pagpasok ng dagat doon sa may Gasangan area, sa may Paseco. Okay. But all in all, very challenging lang yung aming evacuation site kasi yung pulto sa mga areas na na-overwhelm na yung ating evac. Kaya like in the case of Paseco, 2 eskwelahan na yung ginamit natin, yung Hermenildo Atienza at saka Corazon Aquino School. Oo. Yun nga po itatanong ko sa inyo, Mayor. Doon po sa mga evacuation center, ilan po sila per evacuation center na mga nandoon po? For example, let's say Baseco area, about 1,300. One barangay lang yun. And we have about 580 in Delpan area sa may evacuation natin doon. And a few hundred naman doon sa bandang 101 at 105. And naturally, ano po ba ang capacity po nitong evacuation area po na sinabi niyo po, Mayor? Pagka Delpan ng pinag-usapan with the tent, no, pagka meron tayong deployment ng tent katulad kagabi, kaya niya mga 300 lang. No? Kaya ngayon nangyari yung ibang tent, kinulaps muna natin para ma-accommodate yung ibang maitatransfer. Sa Baseco naman, yung eskwelahan kasi nagagamit naman natin yung mga classroom plus yung tent, pero nag-overflow tayo. Nandun sila sa basketball court. Sa 101, lahat naman sila nasa basketball court, both pati sa 105. Naku, talagang masikip dyan po sa area ano nila. Yan ni Mayor, no? Yan na ang kanilang problema sa tuwing merong bagyo, no? Kasi nga laging tumataas ang tubig sa dagat at kinakailangan magbakwet. Opo. So Mayor, sa ngayon po, kailan kayo mag-o-order ng pagbabalik sa kanila sa mga bahay nila? Manong Ted, dinantabayanan ko lang tong lilim ng medyo makulimlim pa. May mga panakanakang ambon pa. We'll check within the day kung safe na, and we'll coordinate with Pag-asa and our MDRRMO
so that they can go back to their home as soon as possible. But for the meantime, as we speak, wala pa kaming pasya kasi tinitingnan pa namin kung lalakas pa mamaya. Para hindi na kami mag-double handling. Opo. Pero rest assured, itong ating mga mga evacuees, napapakain naman natin sila and we're about to give distance later on bago halimbawa umuwi sa kanilang mga tahanan. Opo. Yorme, ang talagang pinoblema natin yung high tide, ano? At dahil nga sa High hangin tide, din. tama. Opo. At ito hong hampas ng alon na matataas. Yung flood control ba natin gumana, Mayor? Hindi ka binahadya ng ilang mga parts mo? Yung pong mga bahaing lugar? Yung bandang Santa Ana area, Santa Mesa, yung sa kasi doon, di baterya. No? Yung nire-report natin nung araw, hindi po masyadong gumana yun dahil kung di pa nga natakbuhan yun ng tao, malamang pumasok ng gusto ng tubig doon sa may Damca area. But so far, okay naman. At yung tubig sa inland, via creek, no? Hindi masyadong tumaas, Manong Ted. Ang problema talaga natin yung dagat. Kasi yung dagat, bukod sa umapaw yung tubig papuntang lupa, may tama ng alon, yung hampas ng alon, which is very dangerous for any human being. Opo, yes sir, yung storm surge nga po. O sige, so mukha pong wala pa kayong pahinga, Mayor. Ano po? Salamat sa inyo pong panahon sa aming programa. Opo. Mag-iingat din po kayo at sa ating mga nakikinig sa Manila, huwag muna ho tayo mag-relax until the Pag-asa have not declared na safe na. But for the meantime, stay safe and stay dry po. Salamat po, Yorme, sa inyo pong panahon at kayo po'y maaari na siguro makapagpahinga later in the day kapag everything is cleared already. Salamat po, Yorme. May awa ang Diyos. Thank you po. Thank you. Si Yorme Isko Moreno, City of Manila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!